Magandang umaga po sa ating lahat. Morning po, morning. Tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil ikalawang linggo na ng ating i-discuss sa ating temang Give. Ngayong umaga, i-discuss natin ay part number 2. Kaya po tayong lahat muna ay tatayo at tayo po ay mananalangin. Kanina habang nagpa-Bible reading tayo, nakita ko yung potential nitong si Ron. Pag nagsalita siya, may komande. Pwede natin siyang matrain sa pag-preach. Amen. Let us pray. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli ay kami nagpapasalamat sa inyong kabutihan sa bawat isa sa amin. Pagpapakita, Panginoon, na hindi kayo nagsasawang bigyan kami ng pagpapala. Sa kabila ng napakaraming naming kakulangan at pagkukulang sa inyo. Kaya nagpapasalamat kami, Panginoon, dahil kayo bilang aming Ama na mapagbigay sa kanyang anak. Kaya kami, Panginoon, ay lumalapit din sa inyo, nagpapalinis sa mga kalikuan na aming nagawa. Kung kami naging madamot, kung kami naging hindi kalugod-lugod sa inyo, sa aming inisip, sa aming ginawa, sa aming sinalita, pakalinisin kami, Panginoon, ng inyo pong banal na dugo, nang sa gayon maging karapat-dapat ang bawat isa sa amin na makinig ng iyong salita. Salamat ng marami, Ama. Kayo lamang ang aming mapuri, mapasalamatan ngayong umaga. Wala nang iba sa pangalan ng Panginoong Diyos. Amen. Una po tayong lahat. Part number 2. God can use you beyond expectation. Pwede kang gamitin ng Panginoon higit pa sa inaasahan. Alam niyo po ba, yung katabi niyo, pwedeng gamitin niya ng Panginoong Diyos beyond expectation. Higit pa sa inaasahan. Di ba, mga kapatid, ang bawat isa sa atin ay kilala na natin. For how many years magkakasama tayo dito at alam natin ang mga kakayanan ng mga katabi natin. Alam natin, meron tayong ina-expect na gagawin niya. Pagdating sa oras, pagdating sa paglilingkod, pagdating sa paglilinis, pag Saturday, may expectation tayo sa mga katabi natin. Pero alam niyo po, kapag yung katabi niyo na yan ay naging willing at full-hearted na paglingkuran ang Panginoong Diyos, yung ini-expect niyo sa kanila, higit pa sa inaasahan. Meron lang po ako i-share sa inyo bago tayo mag-discuss nitong mensahe nito. Nung Sunday, i-discuss na natin itong giving. Nakinig na tayo, first Sunday natin giving. Nakinig ang bawat isa, nahamon ang salita ng Diyos, na-bless. Hindi ba, ayaw ko anong attitude, nung makapakinggan nila ang Word of God. Pero after ng preaching, nagpatotoo ang nanay LB. May lumapit sa akin na kapatiran. Hindi ko na po sasabihin sa inyo kung sa inyo. Hulaan nyo na lang po kung magaling kayong manggulang. Lumapit sa akin. Dahil niya, Pastor, si Nanay LB pala ay nangangailangan pala yung mister niya ng ultrasound. At ang halaga ng ultrasound ay humigot kumulang. Sabi niya, Pastor, sasagutin ko na. Amen. Alam niyo yung tao na yan, hindi ko inaasahan na gano'n yan eh. Pero dahil sa unod sa kalooban ng Diyos, beyond expectation. God can use you beyond expectation. Amen? Amen. Meron ka pang ilalarga. Meron ka pang ihuhusay. Meron ka pang maabot. Meron ka pang ma-achieve. Mas malaki pa ang pwede mong gawin. Beyond expectation. If you are willing and wholehearted sa Panginoon. I-discuss natin ito. Yung Church of Macedonia, o churches in Macedonia, Churches of Macedonia, ginawa siyang example ni Apostol Pablo sa Church of Corinth. Churches, in example, hindi lang isang church, churches in Macedonia. Nandito ang Philippi, nandito ang Berea, churches in Macedonia. Meaning to say, itong mga, halimbawa,
mga simbahan sa San Ildefonso na mga Bible Baptist Church. Sila na mga Bible Baptist Church, halimbawa sa Malipangpang sa San Ildefonso, ganito yung ginagawa nila. At naging halimbawa sila. Halimbawa lang, ano po, hindi natin sinasabi na magaling tayo kaysa sa ibang simbahan. Halimbawa lamang. Ginamit na halimbawa ni Apostol Pablo ang simbahan ito sa simbahan sa Gapan, sa simbahan sa San Miguel. Dahil mayroong dahilan kung bakit ginawang halimbawa ni Pablo yung mga simbahan sa Macedonia. Handa na po ba na malaman natin kung bakit beyond expectation ang ginawa ng mga mananampalataya sa Macedonian Church? Handa na po ba? Amen. Ano ba ang kanilang ginawa? Bakit higit pa sa inaasahan ang kanilang mga ginawa? Kung handa na, simulan na po natin. Number 1. Kaya beyond expectation ang kanilang ginawa. Number 1. Dahil sa biyaya ng Panginoon. Amen. Higit pa ang pwede mong gawin pag naintindihan natin kung gaano magbiyaya ang Panginoon. Ito ang sabi, 2 Corinthians chapter 8, verse number 1. Moreover, brethren, we do you to wit, ini-inform namin kayo. Sino ang kausap ni Paul? Church of Corinth. Sabi ni gano'n ni Paul, ini-inform namin kayo of the grace of God bestowed on the churches of Macedonia. Sabi ni Paul, mga taga-Corinth, gusto ko kayong i-inform about sa biyaya na ibinigay ng Diyos sa mga iglesia sa Macedonia. Verse number 2. How that in a great trial of affliction, the abundance of their joy and their deep poverty abounded unto the riches of their liberality. Sa kabila na sila'y hirap na hirap, deep poverty, sumagana pa ang kanilang kagalakan. Ay, bihirang attitude yung ganito, brother. Yun. Kapag ikay walang pera, bihirang-bihira kapag ang tao'y walang pera, masaya pa. Kadalasan, very common, kapag ang tao'y walang pera, unang-una mo. Mainit ang ulo, wala sa mood, pagod, parang naiinis, nakasimangot. Kaya madali pong i-identify yung tao walang pera. Pero mga kapatid, itong mga tao ito, iba ginawa. Hirap na hirap, pero masaya pa. Nakakita na ba kayong taong hirap na hirap, masaya pa? Ay, bihira talaga makikita tayo ng taong ganyan. Nagagawa ito ng churches of Macedonia because of the grace of God. Mamaya mga kapatid, i-discuss natin kung ano ba ang grace of God. Amen. Amen. And their deep poverty abounded unto the riches of their liberality. When we say liberality, lalo pa silang naging giver. Bihira mga kapatid sa tao na walang-wala mapagbigay pa. Ano Jonathan, nakakita ka na ba ng ganyan na tao? Walang-wala, hihingan mo. Lalong hindi pagbibigay, nakapira niya. Eh kami nga, wala, kasi hihingi ka pa sa amin. Pag nanay ko minsan ang lalapit sa anak, hihingi ng pera sa anak na may trabaho. Ano kapira ng anak? Eh kababayad lang namin ng bahay. Puro na lang kami hinihingan. Di ba ba? Bihira sa tao mga kapatid na walang-wala magiging mapagbigay pa. At tingnan nyo ang katabi nyo. Amen. Kuminsan nga meron hindi pa mapagbigay. Pero kuminsan, ano pa kuminsan may realidad pa kuminsan, yung mga taong isipin mong wala, siya pa giver. May mga ganyan Pero yung kuminsan in-expect mo, may maganda naman ang buhay nito Maganda naman kinikita nito
Pero naging madamot pa sa kabila ng ganun. Bakit ganun? Yan ang related ng buhay. Pag-uusapan natin mga kapatid kung bakit naging ganito ang attitude ng churches of Macedonia. Verse number 3. For their power, I bear record. When we say I bear record, tinandaan ko. Inirecord ko. Ano inirecord ni Paul? Yeah, and beyond their power, they were willing of themselves. Beyond their power. Ito lang ang kakayanan nila na expect ni Pablo at ni-record ni Pablo yon, hanggang dito lang ang kakayanan nila, but beyond pa sa kanilang kapangyarihan, they were willing of themselves. Ito lang ang kakayanan nila to give. Halimbawa, 100 lang ang alam ko talagang in-expect nila na kayang ibigay nila. Abay, nagulat ako. Sabi, beyond. 200 ang ibinigay. Ako pa niyo po ba yan? Yung higit pa sa inaasahan. May expectation tayo sa tao. Pero pag naintindihan natin yung grasya ng Panginoon, higit pa dyan ang pwede natin gawin. Ano po ang ibig sabihin natin? Ito po yan mga kapatid. Listen very carefully. Mag-agree po kayo sa akin ano po, sa mga sasabihin. First, may limitation ba lakas natin? Yes. Meron. May limitation ba yung kung kinikita natin? Yes. Meron. May limitation ba ang buhay natin? Yes. Meron. Unahin na po natin. Nagpin na po kayo lahat yan. Ano? Yes. Unahin na po natin yung sweldo natin. Mayroong limitation. Halimbawa, hanggang dito lang ang sweldo natin. Pag pinanghawakan natin yung sweldo natin, may limitation. Hanggang doon na lang. Yung kakayahan natin, Brother Lester, pag pinanghawakan natin yung lakas natin, may limitation. Hanggang doon na lang. Sino po sa inyo nakakatiyak na yung trabaho nyo ngayon, hindi na yung matatapos hanggang nabubuhay kayo? May assurance ba tayo na yung sahod mo ngayon, mas tataas pa sa susunod mga panahon? May limitation. Nakaka niyo po? Yes. Lahat sa mundong ito, sa atin bilang tao, may limitation. Kaya lahat ng ating kakayanan, lahat ng ating pera, may limitation. Uulit-ulitin ko po ito nang matandaan natin. Lahat ng ari-arian natin, lahat ng trabaho natin, lahat ng lakas natin, may limitation. Even your kagwapuhan, may limitation. Even your kagandahan, may limitation. Lahat ng mayroon tayo, may limitation. But praise God, ang biyaya ng Diyos, pwedeng extend yung iyong limitation. Amen. Trust God, not your ability, not your money, not your work, not your trabaho. Amen? Amen. Not your business. Trust the grace of God. Because the grace of God, walang limitation. Amen. Alam niyo po ba kung bakit nagiging madamot ang tao? Kasi nakikita niya yung limitation eh. Mawawalan ako, magbibigay ako, hindi na. Ang taong nagtitiwala sa grasya ng Diyos, hindi natatakot mawalan. Amen. Dahil alam niya, eto lang ang limitation ko, pero mayroong extension ng biyaya ng Diyos at ang hahawakan ko, yung extension, yung biyaya ng Diyos. Amen? Amen. Kaya maraming tao, madamot talaga. Pag hindi siya nagtiwala sa biyaya ng Diyos.
Alam niyo kung mga tao ayaw mag-tights. Alam niyo bakit? Kasi nakikita lang niya yung sarili niya. Baka mag-ulang ako. Para sa akin lang ito. Kaya tuloy, hindi niya maranasan yung extension. Tatanungin ko po kayo, kung kayo ay nagbi-business, gusto niyo bang ma-extend ang business niyo? Amen. Okay niyo po ba yan? Yung lakas niyo, gusto niyo bang ma-extend yung lakas ng katawan natin? Amen. Sino lang po ang pwede mag-extend dyan? Sa sarili ba natin kakayanan? Sino ang may kakayanan yan? Ang Diyos. Ito ang natutunan, Brother Jonathan, ng mga churches sa Macedonia. Magtiwala sa grasya ng Diyos. Amen. Kaya yung nagawa nila, ito lang yung limit nila. Bakit na-extend? Ano lang dahilan? Because of the grace of what? God. Amen? Sabi nga last time nung diniscuss natin, huwag kayong pakasiguro dyan sa lakas nyo. Huwag kayong pakasiguro sa trabaho nyo. Huwag kayong pakasiguro sa kinikita nyo. May limit yan. Pero may kasaguruhan ang biyaya ng Diyos. Dahil limitless yan. Kaya trust the living God. Amen? Not the certain riches. Ito limit ng mga Sidonian Church, 100 lang ang kayang ibigay. Bakit naging 200, Brother Junel? Because of the grace of God. They learn how to trust the grace of God. Kaya, listen carefully, church. Kung sinasabi mo na ikay nagtitiwala sa Diyos, hindi ka dapat natatakot na magbigay. Hindi ka dapat natatakot. Tangin kita, Brother Puro Jay kasi nasa akin ko eh. Jason. Nalilito ako. Pare-pares kasing guwapo. Pero joke lang naman yan.